At ito ho, maisingit na din ho natin mga kababayan. Si Senator Bongo. Si Senator Bongo ho, mga bossing, mas ano to, mas daig nito si Bato de la Rosa kasi yung Bato de la Rosa ho, nung inaaresto ang dating Pangulo, allows, no? At least ito si Senator Bongo, mga bossing, may dalang pizza pie, ano? At kasama nga niya, yung cameraman o kung sino man cameraman o siguro mga vlogger nila, o i-focus nyo ko, no? Bibigay natin itong pizza pie sa dating Pangulong Duterte. Ipamukha natin na itong mga bantay dito sa Villamor Air Base ay ayaw papasukin yung pagkain ni dating Pangulong Duterte. Gutom na, gutom na! Oh, si Trixie. Mr. President, gutom na po kami! Di ba? Kay Bongo, wala po siyang tsinelas doon. Ang lamig-lamig po doon. Oh. Yung mga paawa ho na ganun. Tapos makikita natin yung litrato ng dating Pangulo o yung video ng dating Pangulo, ang ganda-ganda ng jutotos niya habang nakasakay sa eroplano, nakadikwatro pa. Oh. Di ho ba? Yung mga ganyan nilang banat, yan ho yung mismong lalong nagpapalubog sa kanila, mga kababayan. No, yung pa-victim nila, yan po yung mismong inaayawan ng sambayan ng Pilipino. Dito ho, mga bossing, iba yung nakikita ni Bongo at nakikita ng ating mga netizen, mga kababayan. Siguro kaya hindi na lang nila linagyan kasi ang daming picture niyan ng netizen na nagsabi, o di ba? Or kinakabahan din sila o takot sila na maipakita yung mismong itsura ng netizen na mga nagsabi nito. Sabi, no, baka malagay sa alanganin yung buhay. Sabi ni Bongo, mga bossing, Abril at rest 2025. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Oh, di ba? Nako, naging ano na nila to? Alam niyo ho yun, mga kababayan? Naging ano na nila to? Naging salitain na nila to, no, para magmukha naman talagang inaapi sila. Oh, na kung sakali etong ginagawang ganito, ganyan kay President dating Pangulong Duterte, nagagawa nila to, ano pa kayong mga mamamayan na ay hindi ganoon. Kasi ang nakikita ho natin, mga bossing, ano, yung laban kay yung laban ni alias Amanda versus Kibuloy, mga kababayan, naku, naramdaman ng sambayan ng Pilipino. Okay itong administrasyon ni Pangulong Marcos Bakit? O yung maliliit nating mga kababayan ay nabibigyan ng tsansa na magkaroon ng hustisya. Hindi pala porket napakayaman nung isang Buloyski. Kumbaga, pwede na siyang lumabag, no, sa batas ng Pilipinas. Yun po, mga kababayan, ang indikasyon na lalong, sabi ng Bayang Pilipinas, naku, lalong nagiging parehas, nagiging pantay dahil sa gobyernong ito. Dahil kapag ka ikaw mahirap, nandyan ang gobyerno para umalalay sa iyo. Kung ang nakalaban mo lalo ay napakalaki, wapakil sa ang gobyerno dyan, ipagtatanggol at mabibigyan ka ng pantay na karapatan. Di ba, mga kababayan? Sabi ng netizen, kay Bongo, ordinaryong mamamayan na sinasabi mo hindi isasakay sa private plane. Dahil ang dating Pangulong Duterte, biruin nyo yung pagkaka-aresto pa lang ho sa kanya. Napakahaba na ho ng oras. At wala po sa historya ng Pilipinas, mga bossing, na meron pong inaresto, binasahan ng Miranda rights at nagkaroon ng antayan ng 12 oras. Walang ganun ho, no? Tanging sa dating Pangulong Duterte lang. Pero nung panahon ho nila, mga bossing, ano sabi dito? Ordinaryong mamamayan, no, na sinasabi mo, hindi isasakay sa private plane sa panahon ng tatay mo o sa panahon ni dating Pangulong Duterte, no? Binabaril. Sabi binabaril na lang at tatakpan ng dyaryo at iiwanan sa kalye. Diba? Walang due process, mga kababayan.
Ito po netizen po ang nagsasabi nito. Siguro kaya po wala diyan ang litrato para maprotektahan na din po yung kanyang karapatan. Binabaril na lang at tinatakpan ng dyaryo at iiwanan sa kalye. No? Kahit sa mga animals, hindi kayang gawin ng mabuting tao 'yun. Biruin mo mga bossing, may mga nakikita ipinapakitang mga CCTV camera. Kukordonan ng pulis, 4 na pulis, no? Wala naman tao doon. Papaalisin yung mga nandun. Kung meron man, pati mga bata po, may nakita ko. Awang-awa ako doon sa apo. Apo yata yun o anak, no? Pinaalis. Tapos pagdating niya, patay na yung tatay. Mga kababayan, nakita po yun sa CCTV camera. Ang pinalabas ng mga pulis ng laban. 4 na pulis ho, mga bossing. At tahimik yung lugar. Tapos nanlaban yung mag-isa. Mga kababayan, walang due process. Tegi agad. Tapos idagdag mo pa dyan. Isama mo pa dyan. Yung sinabi ng dating Pangulo, binubuyo po namin silang manlaban. No? Idagdag mo pa yung sinasabi ng Pangulo ng dating Pangulong Duterte. Nagtatanim kami ng ebidensya. Di ba? Speaking of nagtatanim, mga bossing. Naalala nyo yung laglag bala? Maisingit ko lang ho dito yung laglag bala. Yung laglag bala, mga kababayan, sa airport, una, nag-umpisa yan, election bago mag-election. Meron laglag bala. Ano po? Kawawa si Pinoy nun. Sirang-sira si Pinoy nun. Ganito, ganyan. May laglag bala na nangyayari. Tapos nagsalita ang dating Pangulong Duterte. Kapag ka sa akin, sa termino ko nangyari yan, ipapakain ko sa inyo yung bala na yan, ganyan, ganyan. Siyempre, ang mamamayan Pilipino, ito ang matapang. Yari kayong mga naglalaglag bala. Iboboto ko si Duterte. Bago ho election yun, mga kababayan. Nung nakaupo na ang dating Pangulong Duterte, zero! Stop! Wala talaga! No? Walang naglalaglag bala. Kumampante ang Pilipino. No? Pero ito, mga kababayan, nung medyo umu-okay, kumbaga, nung medyo napapansin na natin yung mga mali, no, di umano, ng dating Pangulo, ng dating administrasyon, at ngayon, talagang ang tiwala ng sambayan ng Pilipino ay nagiging buong-buo na para kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Aba, biglang balik naman nung laglag bala ulit. Di ba? Ano po ang sisigaw ng mga DDS? Tignan nyo! May laglag bala na naman. Pero hindi ko naman sinasabing ang dating Pangulong Duterte o kampo nila. Kaya lang masyado naman timing kasi. Bago pumasok, at nung pumasok, wala na, at nung lumabas, bumalik ulit. Dahil, kumbaga, para masira. Ewan ko. Ay, nako. Yung mga style ho na ganyan, mga kababayan, yung mga style na ho ganyan, sa panahon, 2025, no? Na taon, basang-basa ho ng sambayan ng Pilipino. hindi ho, mahirap pong papaniwalain ang sambayan ng Pilipino, no? Sa mga ganyang estilo ho, mga bossing. Kaya siguro kailangan bago na. Kailangan magbago na ng estilo kasi yung mga ganyan wala. Huli Di ba? Balikan natin ito. Soplak si si Bungo. Di ba? Soplak na soplak ho, mga kababayan. Yung sinasabi niya na inaalipustak, kinakawawa, hindi binibigay ang karapatan ng dating pangulo at baka gawin at kayang-kayang gawin sa simpleng mamamayan. Tingnan niyo na lang po yung yung kaso ng Buloyski, versus alias Amanda. Naibasura na po yung kaso nun sa Davao dati. Pero hindi po huminto sa paglaban yung sila alias Amanda. Chinek po, no? Inalam po ng Department of Justice kung ano ba ang nangyari doon at nakita nga nila, sabi nila, nako, kailangan buksan ulit ito.
inilipat. Kasi home court nila Buloyski ng mga Duterte. Yung Davao, inilipat sa Pasig, yung isa Quezon City kung di ako nagkakamali. O ayun, tiklo si Buloy, no? At ngayon, hindi natin sinasabi na guilty na si Buloyski, mga bossing. Kaya lang nandito na, no? Nahaharap niya na at nasasagot na at binibigyan na ng due process at tamang proseso si Buloyski. At yung isa naman po, yung kampo naman po ni alias Amanda, kahit papaano nagkaroon po ng nagkaroon ng laban. Kasi nga ang gobyerno ngayon ay patas. Hindi pwedeng mayaman ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng speaker, tinulungan mo akong magkaroon ng speaker, no? Speaker yung mga radyo nung panahon ng ako ay nangangampanya. Sige. Hindi ko bubuksan yung kaso mo. Hindi ho ganun ang ating presidente. Hindi po ganun ang gobyerno natin ngayon.